Kaya ang dami ngayon na gagalawin. Ano na ba yung mga pinagpapalitan? Bali sa dalawang shop na pinagdalang ko, ignition coil, spark plug. Nagpalit ka ignition coil, no? Tapos tinest din yung mga injector niya. Oo. Tapos nagpalit na akong transmission fluid. Dami! Catalytic converter, chinek din na pati yung fuel pump sa likod na. So halos lahat doon sa engine, nakita na nila. Check na yun. Hindi nila talaga makita yung ano. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Walang matigas na Toyota, no? Sa isang malakas na pagkakabangga. Yan po ang lagi niyong tatandaan. Kaya lagi tayong mag-iingat sa ating mga pagmamaneho. Tulad po nitong ito, yung Hilux na ito. Sige, lagay mo dito. Ayan, matindi po ang pagkakabangga nitong Hilux na ito. Ayan, no? Tignan nyo. Malaki-laki yung damage, pati pinto magpapalit tayo, stepboard palit tayo, pati itong mga plastic na to, lahat yan ayaw na pala mabuksan ito. Ang mangyayari po dito mga kapatid, pati itong bed ibababa po namin yan kasi tinamaan talaga to. Oh. Yan, malaki-laki ang problema. Tapos itong gulong niya na to, spare tire na tong ginamit na to, dito kasi tumama rin yung bumangga sa kanilang Kia. Yung dating nakakabit po ditong mags, nasira talaga yung mags na yon. Ngayon, nung inilipat nila tong spare tire, nakikita ngayon nung driver, nung may-ari, kapag umaandar sila doon sa side mirror, gumaganyan po yung gulong na ito. No? Kaya ibig sabihin, tinamaan din yung yung pinaka-axle. Kasi yung pinaka-axle niyan, nandoon yung kinakabitan ng mga tornilyo na yan, yung pinaka-wheel hub. So, tinamaan yon. Kung hindi makukuha ng torno, hindi natin maayos sa torno, magpapalit din po tayo ng axle nito. Yung may-ari nito, kailangan nila ngayon ng service. So ang naipangako ko na lang sa kanila, habang ginagawa po namin itong kanilang Hilux, ipapahiram ko naman po yung aking mamahaling pickup. Ito po yung aking mamahaling pickup. Ayan. Ayan, nakita niyo po, galing pa po ng Bicol yan. No? Talagang yan ay panlaban po. No? So, gagamitin muna nila yan, habang ito ay binabody repair ko yung kanilang Hilux. Mga kapatid, nako, meron na naman akong ikikwento sa inyo. Meron po akong customer kanina na ito po ay naka Honda Civic na modelo na Honda Civic. Galing na po sa grupo ng mga nag-Honda. No? Ang dami na nang ginawa doon sa kanyang Honda Civic, hindi nila makita-kita ang problema. Malaki na rin ang nagastos nung may-ari ng Honda Civic na ito, hindi pa rin nila malaman kung ano ang talagang problema. Pero nung dinala sa akin kanina, ginamit ko yung ating mahiwagang scanner at naipakita ko sa kanya kung ano ang issue ng kanyang Honda Civic. Panoorin niyo po ito mga kapatid. Hindi, yun ang kagandahan ng may scanner tayo. Ang dami ng dami nyo ng pinagagawa dito sa unit mo. Okay, ngayon in-scan natin. Wala naman talaga nakikitang check engine. Wala pang check engine. Sir, walang nakikita Wala Ayan. In-scan natin, wala din nakikita. Ngayon, itong scanner ko, kung makikita mo, may mga others function yan, no? Common special function. Gagamitin na natin yan para malaman natin kung ano problema. Yes po. Sir, ano pangalan mo, sir? Ready po, taga Mandaluyong. Ready, taga Mandaluyong. Okay, bro. Ano na yung mga ginawa nila dito pala? Bali sa dalawang shop na pinagdalang ko, halos lahat na linis na nila yung mga throttle, body, EGR, oxygen sensor, ignition coil, pati mga spark plug, catalytic converter, pati yung karandi yung sa likod ng gasoline, yung filter, pati yung pump na-check na. Pump. Wala, hindi talaga makita kung pero hindi ba sila nag-scan? Nag-scan sila, wala. Kada trial nga na, scan nila. Walang lumalabas. Wala daw po lumalabas na Sa bagay dito, walang lumalabas dito na error, no? Hindi nila kung sa gauge mo Ngayon, ini-scan natin ngayon. Ayan, nag-i-scan tayo. Kanina, na-scan ko na to. Ipinakita ko kay, Bro Freddy, no? Yes po. Pinakita ko sa'yo. Ba't ako meron akong nakitang error codes? Kaya nga. Bakit sila walang makita, no? At least ngayon nakakatawa ka na. Nakikiti ka na. Alam mo na kung ano yung issue. At least alam ko na. Kasi gusto ko na nga benta sana to. Kahit mura, para lang. Hintayin lang natin matapos tong scan na to. Tapos pupunta tayo sa common special. Yung mga others function itong natin.
So dito talaga mga kapatid, walang makikitang error codes yan, no? Lahat normal lahat, normal. Ito pinaka-importante yung engine na yan no? O ngayon, tignan natin ngayon yung other special function. So ayan dami yan oh. Kaya kahit na meron kang scanner, kung hindi mo naman alam gamitin, malaking problema yon. Tignan mo Bro Freddy Yes po. Pag wala talagang error, yung blue is scanned, tapos yung green na yan yung mga normal, green. Pero sa'yo yung guhit mo, Red. may red ka di ba? So ibig sabihin may problema yan Sa power. Although normal yung reading nila doon sa PGM-FI mo. Ngayon titignan natin, pagpunta dyan no DTC rin. No diagnostic trouble codes na nabasa. Kaya pupuntahan natin ngayon yung special function. Itetest natin dito sa ating scanner, smart detection. Kanina wala tayong ma-detect, no? Detect na error. O tignan mo ngayon, may na-detect na tayo. Hirap pala akong cameraman. Ayan sa ECM, meron kang problema. No? Tignan ngayon natin kung ano yung problema dito sa ECM. Ayan. Meron kang problema sa air-fuel ratio, AF sensor 2 malfunction. No? Tapos meron ka din sa catalyst system efficiency below threshold. Yan. Nakikita nyo ba mga kapatid? Yan. So, ito talaga yung issue niya na hindi nakikita doon sa scan nila. Yun ang problema. Kapag yung scanner mo hindi siya powerful, hindi mo makikita yung ibang mga issues. Error. Kaya ang dami ngayon na gagalawin. Ano na ba yung mga pinagpapalitan? Yung ignition coil, spark plug. Nagpalit ka ignition coil, no? Tapos tinest din yung mga injector niya. Oo. Tapos nagpalit na akong transmission fluid. Dami. Catalytic converter, chinek din na pati yung fuel pump sa likod ng Oo. Tapos parang nakita ko yung ECT mo, bago din. Opo. Yung electronic coolant temperature sensor. So halos lahat doon sa engine, nakita na nila. Check na yun. Hindi nila talaga makita yung Ayun, naniniwala ka ba doon sa nambaba sa akin, si Gino? Sabi ako daw ay highly dumidepende sa scanner. Kung walang scanner na ganito, ano kaya mangyayari sa'yo ngayon? Baka hanggang ngayon hindi ko pa alam kung ano talagang problema itong kotse. Oo, yung P0139 na yan yung bank 2 na oxygen sensor. No? Yung una nandoon yung nasa harapan. Tapos yung after ng catalytic converter, yan yung P0139 na yan. Oo. Kaya, so at least kahit paano nakita mo na yung issue, orderin mo na yan sa kasa na lang. Oo nga po. Madali naman ding ikabit yan. Pag natanggal mo yon, tapos kahit ikaw pwede mong i-DIY yan. Kaya po ba? Kaya mo yan kasi Mas maganda, makakatipid ako. kasi may group sa Honda, di ba? Kaya kanina pinapicturean ko sa ito Para ngayon at least malaman nila na kailangan pala talaga marunong lang tayong gumamit ng scanner. Kasi doon sa default na settings ni scanner ko, wala din akong nabasa na issue, di ba? Wala tayong nakita. Pero ito, additional na feature ng scanner ko, nakaka-read siya nung hindi kayang i-read ng ibang scanner. At iyan na nga yun, mga kapatid. Tsaka sabi niya nga rin po, depende sa gumagamit din. Ngayon, ang mangyari dito, ito, i-delete natin. Pakita ko sa inyo, pasensya na kayo sa video Okay? I-delete natin yan. Ayan, clear all DTCs. Ayan, cleared na. Okay. Ano ko to? I-revolution ko. Ayan, tignan nyo. Ayun, nagkaroon na naman ng konting inig. Lalabas ngayon tayo dito. Tapos, i-scan ulit natin, mga kapatid. Ayan, scan ulit tayo. Smart detection. Wala na naman. Balik na. So, talaga may issue ka doon sa oxygen sensor. Ngayon, pag in-scan ko doon sa standard na scanner natin, doon sa Honda lang, wala talaga siyang mariread. So, kasama na rin po ito doon sa ito naman sa ADAS naman to. Internal control module error. So, sa module naman yan. Hindi yan umi-epekto doon sa takbo mo.
Pero another thing yan, pagka natapos mo muna yung kay oxygen sensor 2, yung bank 2 na yon, balikan natin yan si internal control module error. Sige. O sige, yun na muna. Randy. Okay na yun. DIY mo na lang yan, kayang-kaya mo yan. Blessing po talaga yan. Kasi isang buwan na tong tenga lang eh. Isang buwan na? Isang buwan na. Grabe na, tenga lang, no? Hindi talaga nila makukuha yun. Kasi wala naman lumalabas na error code sa oxygen sensor 2 eh. So scanner talaga, ang nagdadala. So yun, mga kapatid, another tip po sa mga Honda user, yung mga racing, di ba? racing, mga nag-Honda. Okay, basta gamitin nyo po yung mga nagdi-DIY, bumili talaga kayo ng magandang scanner. Lalo na ganyan na mahilig kayo sa sasakyan. Yung scanner, mag-invest kayo kahit hindi kayo mekaniko para tulad mo, magkano na rin nagastos mo? Dami na po. Malaki na rin, di ba? Parang presyo na isang scanner siguro. Siguro. Tol, pakibukas nga yung hood mo, Tol. Tignan ko lang yung mga pinagpapalitan. Ito bago to Ito bago din to EGR, di naman. Nilinis lang po. Nilinis lang. Nilinis din nila to. Oo. Throttle body, nilinis lang din nila. Tapos map sensor, saka yung map na usap dito. So ang problema mo, itong hindi to. Yung nasa baba na yun, Sa ilalim. Ayun, yun. So yan ang problema mo. Ayan mga kapatid, nakita nyo na po kung gaano ka-importante ang mayroong kang scanner at alam mong gamitin yung scanner. Kasi kung hindi mo alam gamitin yan, kahit na marami pa yung nagme-mekaniko at nagdi-DIY at hindi alam gamitin ang kanilang scanner, talagang mamumroblema kayo. Yung ginastos po nitong may-ari ng Honda Civic na to, sapat na or baka sobra pa na makabili siya ng isang maganda at maayos na scanner. Nagpapasalamat po siya sa atin at nakita na ang issue na may problema nga ang kanyang oxygen sensor bank 2. Ngayon, ito naman yung kotse ni Sargento. Ayan, nangangamoy ang gasolina at lumakas siya sa gasolina. Pero malakas pa rin ang power. Kaya lang, sumobrang lakas sa konsumo ng gasolina itong si Sargento at lumalaki yung kanyang hinihinging allowance sa amin. Ayan. Sabi ko, kaysa lumaki ang allowance na hinihingi mo, ayusin ko na yan. At ito nga po ang naging problema ni Sargento. Yung mga injectors po niya, sira na po yung mga o-ring. Ayan. Kaya po, kailangan naming palitan dito. Lalo na, sirang-sira na rin to. Ito, sirang-sira na rin yan. So, kapag pumasok na yung gasolina dito, yung fuel, malakas pa naman ang pressure noon, tumatagas po yung gasolina dito. Dalawa lang ang medyo maayos. Ito lang yung hindi tinatagasan ng gasolina, pero itong dalawang to, tumatagas ang gasolina. Ayan, hindi ko na kailangan ng scanner dito mga kapatid. Kasi sa amoy pa lang, pagbukas ng makina nitong engine, sa amoy pa lang, pagbukas ng hood, amoy na amoy mo na yung gasolina at kapag tinanggal mo nga yung cover, makikita mo, itong dalawang injectors na to, naglalaway, ang kitang-kita mo yung gasolina. Hindi mo kailangan ng scanner. Yun naman, yung sinasabi ni Gino na talagang hindi mo kailangan ng scanner kapag ganitong mga issues. Okay, so mga kapatid, sana nakakatulong sa inyo yung mga vlogs po na ipinapakita ko po, ipinapalabas natin sa ating channel at sana po patuloy po kayong manood sa marami pang mga ganitong klaseng vlog para po kung kayo ay bibili ng inyong scanner ay malaman nyo pong gamitin ito. O yan tol, pasensya ka na muna dito ha. Oo. Thank you so much, brother. Para tuloy-tuloy yung negosyo. Ayan. O ito mga kapatid, dahil sa kapatid din po talaga sila, gagawin namin yung kanilang pickup na binangga. So ipapahiram ko muna, wala namang gumagamit itong pickup namin. Kaya lang, luma na to, baka manibago ka. Okay lang po yun. Okay lang. Basta tuloy ang negosyo. Okay, pakilapit mo nga Kuya Russell para marinig, ano ba yung business nyo tol? Business po namin, gumagawa po kami ng mga customized setup ng kukuha po ng mga motor. Motor, saan ba yung shop nyo? Saan ba yung Dito lang tindahan? po, sa General Luna. General Luna, dito sa Central Antipolo. po. Oh, meron ba kayong page, FB page? O Opo, ano? Linen Bala Upholstery. Lean and Bal. So, yun. O mga kapatid, yung mga mahilig sa mga brum-brum dyan, no? Kaya tayo sa Antipolo. Punta sa Antipolo. Okay. Sila yung gumagawa nun. Ngayon, pagtsagaan nyo na muna to, baka galising kayo, ha? Hindi mo kayo gagalisin, ha? Hindi naman Thank you so po. much. Sabagay, galing pa ng Bicol po yan. Salamat po. O, sige po. Tapos may magamit kayo sa wala. Ayan po. Grabe. Mga kapatid, baka naman ibangga nyo rin yung sasakyan nyo. Wala ko na ako ipapahirap sa inyo. Sige po, ingat po. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat.